that we need to do 3 things para yung faith natin ma-exercise. Alright, mag-share na ako kanina nung message. Madal makinig ka. Message kanina ni Pastor Marcelo sa church. Okay? That we need to do 3 things para yung faith natin ma-exercise. And tayo din, in the long term, pag na-exercise mo yung faith mo kay Lord, magiging successful tayo. Magiging tayong ayos ang buhay natin, di ba? So, nag-share siya ng 3, pero gusto ko lang, siguro kahit isa o 2 lang ma-share natin ngayon. Nandito tayo sa, ano ba ito, Ma'am Manel? Coffee bean. Coffee bean box. The coffee bean. The coffee bean, okay. So, una, sabi niya, purify your heart, Manel. Purify your heart. So, that means, alisin yung mga junk things sa buhay natin, di ba? So, yung mga accumulated, ano natin, yung mga undesired things sa buhay natin. Sometimes we are accumulating junk sa buhay natin, di ba? Sa puso natin. Ito yung mga sins na nakukumit natin. Ay, di naman natin sinasabi na hindi na tayo nagkakasala. Kung nagpa-pile up siya ng sobrang daming yan, di ba? So, it's not good. So, kailangan, ngayon, nagkasala tayo. So, pwede natin inatawag sa Lord, confess natin, di ba? Para lang din daw yung junk, kasi yan sabi ni Pastor. So, parang basura, parang sa bahay mo, may basura ka ng 1 day, 2 days, o may paminsan, di ba? Pero kung abuti ng weeks, 2 weeks, 3 weeks, ay ano na yan, yung mangangamoy na siya, di ba? So, hindi na siya maganda. So, ang dapat mong gawin ay dispose, di ba? So, pag nagtagal yan, mga months, so, yung buong bahay mo, mangangamoy na siya. So, hindi siya maganda. So, you have to purify your heart. So, you have to confess the sins, yung nagpapahilap na laman ng puso natin, alisin natin. Sabi niya nga, shut down. You even shut down the past, the door of the past failures, past things na nagawa natin. Mga maling na-accumulate natin, mga bagay na hindi maganda. So, we have to purify our heart. Alisin natin yung mga sobrang sensitive, sobrang maramdamin, everything. So, alisin na natin. So, that's first. Second, sabi niya ay simplify your schedule. So, minsan diba sobrang busy natin, but we only have 24 hours. So, 24 hours lang ang buhay tayo. So, we have to maximize the 24 hours. And tanda natin, 24 hours na yon, nahati pa siya sa 2. So, merong umaga at gabi, di ba? So, kailangan, alam mo lang, piliin mo lang kung anong gagawin mo dapat. Like, pag-araw, morning, ano lang gagawin mo? Ang daming nagaya sa atin, ang daming mga activities ahead of us. So, you just have to choose kung aling schedule ang dapat mong kunin, di ba? Ang dapat mong gawin. So, hindi pwedeng lalabis tayo dun sa tamang schedule. Otherwise, nasasabotage yung health natin. At siyempre, hindi na tayo magiging productive. So, sobrang dami ng ginagawa natin. So, you just pick yung alin may mahalaga. Alin may dapat mo lang piliin. So, not all things na nandyan sa harap mo, you are required to do, you are required to respond. Diba? So, pili ka lang ng mga bagay na dapat natin gawin. Okay? So, and third, share ko na din. Tapusin na natin. Wala pa yung order. Intensify your passion. Yan. So, ano yung passion? Passion to serve God. Your passion to follow His will. Yung gusto niya paggawa sa buhay natin. Diba? Minsan passionate tayo. Lalo sa mga Christians. Diba? Nung una tayo naligtas. Very passionate tayo mag-Bible study. Very passionate tayo mag-visitation. Diba? Or minsan, naisip natin na gusto ko na mag-serve the Lord. I remember when I was in high school, pangarap ko actually ay mag-aral sa seminary. Very passionate ako that time, mag-Bible study, mag-visitation. Yan, years yung panahon na wala. So you have to intensify that. Go back to your first
university na gusto mong gawin sa buhay mo. Right? So, intensify your passion. Alright? So, these 3 things ay makatulong sa atin how to be more successful and how to be more productive. So, you purify your heart, simplify your schedule, whatever schedule na nandiyan sa'yo, just choose the right activity and third, intensify your passion. Go back to your original passion, right? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas. And bago tayo sabihin yung final word, baka if you want to be coach, so pwede mo akong tawagan, message mo ako 0939-5254-311. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go, let's go.